Inang bayan, pinatalikod muli ako sa aking mga kababayan, ngunit hindi ako papayag na ikay akin ding talikuran. Kung may nakikinig man sa akin, hayaan ninyo na isalaysay ko ang mga ilang sandali na nais kong ipasa sa mga susunod na henerasyon ng mga bayani. Buenos dias, senyor. Ako'y nagalak sa inyo pagdating. Kapitan. Tayo na. Noong Hulyo taong 1872, dumaong na kami sa dapitan kung saan ako pinatapon. Nahulog ang aking sombrero sa dagat habang kami ay nagbibiyahe. Kasama ko si Kapitan Delgras at ang kanyang mga tauhan at sinalubong naman kami ni Teniente Ricardo Carnicero. Doon nagmula ang aking 4 na taong pamumuhay sa dapitan. Sa kabila ng aking pagpapatapon, ipinagpatuloy ko ang aking mga gawain. Nagtatag ako ng isang paaralan, nagsanay ng medisina, nag-ukol sa agrikultura, nagturo sa mga bata ng dapitan ng Ingles, Espanyol at iba pang mga asignatura. Isang araw habang ako'y nagbabasa, mayroong dumating na pasyente kasama ang kanyang anak na babae upang magpagamot. Bagamat andoon sila upang magpagamot, hindi tinanggap ng pasyente ang paggagamot ko. Bagamat andoon sila upang magpagamot, hindi ko mapigilang mabihag ang aking puso sa bukod tanging dilag. Hindi nagtagal, kami ay nagmahalan. Sa mga panahong wala akong gawain, sumusulat ako sa aking pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. At kapag hindi ako nagsusulat, naglalakad ako at nakikipag-usap sa mga tao ng dapitan. Magsitayo ang lahat. Mga mamayan ng Pilipinas, laban kay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda. Ang nasasangkdal ay naharap sa korteng ito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbanta ng masamang laban sa bansang Espanya. Siya ay sinasampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y nasakop ang nasakdal sa pagkipagsabuatan sa mga kasaping katipunan sa pag-aklas laban sa pamahalaan ng Espanya. Magsipo ang lahat. Ngayon ay maaari nang ibigay proteksyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa upumang ito si Atty. Enrique de Arguzar upang ibahagi ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko kay Dr. Rizal bilang kanyang karapatan laban sa mga ebidensya. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na siyang nagpapatunay ng iyong koneksyon laban sa kampanya para sa reforma para sa Espanya. At ika-15, sumulat ng tula mula kay Laong Laan na pinamagatang Talisay na Umaawit na siyang paglaban para sa karapatan. Ngayon, sabihin niyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Rizal sa mga nagaganap na himagsikan laban sa mga Kastila. Nararapat lamang mamatay ang isang taksil tulad niya. Siyang tunay! Parusang kamatayan para sa isang taksin! Isang hangalan! Silensyo! Gracias, Atty. Alcazar. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa.
Tinatawagan ko sa hukumang ito si Kapitan Luis Tabel de Agrede upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, señor. Buenos días a todos. Soy Teniente Luis Cabiel D. Andrade, ang tagapagtanggol na nasasakdal na si Dr. Roselis. Sa mga nakaraang taon, ang pangalan ni Sal ay hindi lamang naging simbolo ng maraming revolusyon. Ngunit siya ngayon ay nabibinbil sa panganib ng kamatayan. Ano nga ba ang nagawa niyang kasalanan? Nagdeklara ba siya sa harapan ng madla ng kanyang pagtutol sa gobyerno ng Espanya? Nagdeklara ba siya sa harapan ng madla ng paghihiwalay sa remen ng Espanya? At nagdeklara ba siya sa harapan ng madla o maging sa harapan ng simbahan ng kanyang pagtutol sa mga utos nito? Hindi. Hindi masusukat ang katarungan ng isang tao sa pamamagitan ng dami ng kanyang yaman o sa dami ng kanyang mga kakilala. Bagkus, masusukat ang katarungan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang taglay na lakas ng loob na sumapa sa kamay ng ating nasakdal na si Dr. Roselis. Kaya naman, ang aking nais ay sana bago niyo husgahan si Dr. Roselis, ay tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang tingin ng mga Kastila sa mga Pilipino. Aking pinapanalangin na sana sa harapan ng humang ito ay mapatawad ninyo ang nasasakdal sa kanyang mga kasalanan at naway mabigyan siya ng katarungan. Ang mga huwes ay hindi dapat maging mapagliganti. Bagkus, ang mga huwes ay dapat lamang maging makatarungan. What? Taksilian! Sinungaling! Silensyo! Magkakaroon muna ng masusing deliberasyon na kung ano ang hakbang na isasagawa tungkol sa kaso ni Dr. Rizal. Babalik ang mga hukumang militar pagkatapos ng ilang minuto upang ipalam sa hukumang ito kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi na natin ito dapat magtalunan pa. Kailangan ng hatulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Panahon na upang tuldukan ng mga himagsikan laban sa atin. Abay oras na upang tanggalin sa ating landas ang Indio na yan. Parusang kamatayan para sa isang taksil. Para kay Dr. Jose Rizal, isa siyang banta sa ating kapangyarihan. Sang-ayon ako sa kaparusahang kamatayan. Sang-ayon din ako. Kung gayon, parehas lamang pala tayo ng nararamdaman sa kasong ito. Itutuloy ko ang asistansya ang kamatayan ni Dr. Rizal. So in order. Nang matapos ang pagpupulong, ibinalik na ako sa bilanggo. Pinapakiramdaman ko lang, ngunit sigurado na ako sa kalabasan. Rizal, sa ika-6 ng umaga ng ika-29 ng Disyembre taong 1896, ako, si Kapitan Rafael Dominguez na itinalaga ni Gobernador General Camilo Pulavieja na mamahala sa lahat ng kaayusan para sa pagpatay sa nahatulang bilanggo. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda ay hahatulan na barilin sa bandang alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Dumating si Kapitan Dominguez upang basahin sa akin ang hatol ng gobyerno. Ang aking huling araw, huling 24 na oras, ay puno ng pakikipagkita sa aking mga mahal sa buhay. Ika-7 ng umaga, bumisita si Padre Miguel Mata at ibinigay sa akin ang aking inukit na estatwa ng banal na puso ni Jesus. Ika-4 ng hapon, bumisita ang aking ina na si Teodora kasama sila Trinidad. Ngunit hindi sila nakapagtagal dahil pinaalis na agad sila ng gwardya. Ngunit naiabot ko kay Trinidad ang lampara bago tuluyan silang umalis. O aking Rizal, nagpunta ako upang magpaalam sa iyo. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Paalam. Mga ilang minuto ang lumipas mula nang mag-5 ng umaga, dumating si Josephine Bracken upang magpaalam.
At nang sumapit ang ika-6 ng umaga, ang mga sundalo ay naghanda na sa pagmarcha patungo sa bagong bayan. Abunte! Fuego! Hindi ko man naisalaysay lahat ng gusto kong isalaysay, ngunit naniniwala ako na makakarating ang kwento ko sa mga susunod na henerasyon ng mga bayani. Hindi ako napagod ipagtanggol ka, inang bayan. Ngunit ang oras ay napagod na sa akin. Consumatum est.